Usap-usapan na naman po sa mundo ng chess itong si Grandmaster Hans Mokniman dahil sa isa na namang controversial move na ginawa niya. Na-invite po kasi dito sa isang torneo si Grandmaster Hans Mokniman. Ito po yung Paris Freestyle Chess Grand Slam Tour na kung saan ang founder niyan si Magnus, as marami siyang sponsor. Ano yan random chess at may 12 players po nakasali. Siguro ipakita ko po yung mga players, no? Paano ba natin mapapakita? Ayan! Ang players po nakasali, Magnus, Fabi, Hikaru, Arjun, Erigaisi, Gukesh, Rapport, Vincent Kamer, Pragnananda, Niemann, MBL, Yan Nepomniachtchi at Vidit Gorati. So, eto po ang nangyari. Less than 2 days before mag-start ang labanan, kinonfirm po ng organizer na si Hans Mokniman ay nag-withdraw sa torneo. Grabe naman yun. Nakakabigla, nakakashock. Ito po, ayan, Niemann withdraws last minute from Freestyle Chess in Paris. Ayan, 48 hours before the start ay nag-withdraw po si Niemann. Actually, si Niemann po, naimbitahan lang siya dyan dahil nag-back out si Alireza. Pero pagka-back out ni Alireza, pinalitan siya ni Niemann, nag-back out din last minute. Ito pong si Niemann na pinalitan ngayon siya ni Nodirbek Abdusattorov. At ito po ang nilabas na statement ng organizer. Sabi niya, "We are obviously incredibly disappointed to hear about Hans Niemann withdrawal from this event." Jan Henrik Wittner, CEO of Freestyle Chess. Grabe, nakakagulat yan. Samantalang may post pa yan si Niemann no? Ayan sa X, Twitter, coming soon to Paris. Yung post niya na yan nung April 1 lang. That was 6 days ago. Tapos, in-announce siya pa nga, di ba, coach niya si Vladimir Kramnik sa gaganaping torneo na yan sa Paris. Tapos, nag-withdraw lang. Ang tanong, ano ang dahilan ni Niemann sa pag-withdraw? Eto matindi. Due to personal reason. Hindi niya dineclare kung bakit. Pero, hindi kasi natatapos yan Eto kasi daw ang nangyari Alam nyo, painitin lang natin, Painitin lang natin. Ang organizer kasi, ayan ang sabi niya, "We have put the most serious anti-cheating measures in place at this tournament that have ever been applied to any chess tournament." So, yung measure daw nila sa anti-cheating sobrang tindi na first time daw itong gaganapin sa torneo. Yun ang sabi ng Tournament Director of Freestyle Chess, Grandmaster Sebastian Seibrecht. Ewan ko tama pagka-pronounce ko. Said most detail of the measure had been distributed to the players day ago. So, ibig sabihin, ito yung gagawin natin paghihigpit. Tapos, pinadala yan sa lahat ng kasali. Ito mangyayari So, the technical meeting attended by players take place today at 5 p.m. local time. Pero, bigla-bigla na lang daw po si Niemann ay nag-withdraw. The news of Niemann withdrawal comes just 2 days after it was announced that Firouzja, who lives in Paris, has also dropped out for personal reason. Ayan nawala si Alireza. The Iranian-born Frenchman has been replaced by Richard Rapport. Kaya si Rapport ang pumalit kay Alireza na kung saan, ayan maglalaro. At tapos si Niemann naman, pinalitan siya ni Nodirbek. Actually, si Rapport, nalaglag yan, natalo yun sa play-in kay Vidit. Kaso si Vidit naman kinasal. So, ayun. Ito na po ang pinaka-bagong lineup ngayon. So, Magnus, Hikaru, Gukesh, Arjun, Erigaisi, Fabiano Caruana, Nodirbek, Pragnananda, Nepo, MBL, Richard, Vidit, at Vincent Kamer. Si West hindi na masyado naimbita, So, yan na po. So, ang tanong dito, ano kaya dahilan ni Niemann sa kanyang pag-withdraw? Wala po siyang binitawan na statement sa kanyang YouTube. Usually, nagsasalita agad yan sa YouTube Bigla na lang nag-withdraw At hindi maipaliwanag yung dahilan ng kanyang pag-withdraw, Grabe. Anyway, hindi lang po puro chismis ang gagawin natin ngayon kasi alam nyo din ba na ginaganap ngayon yung tinatawag na
Women World Chess Championship. Of course, meron din Women World Chess Championship. At yun pong laro nila ay i-analyze natin. Sa pagitan po ito ni Grandmaster Zhu Wenjun ng China at Grandmaster Tan Xiongji ng China din. So, dalawang Chinese player ang maglalaban para sa World Championship sa Women's Division. So, hindi masyado na po promote, no? Kasi nga, ang nangyari, parehong Chinese. Anyway, ginagana po yan sa Shanghai. Nagsimula na po yung laban. Medyo matagal na. 5 days ago po ata. At meron na pong 3 larong nagaganap. Ayan, 4 days ago. So, sa first game po, nauwi po yun sa tabla. At game number 2, nagkapisakan agad. Nanalo po si Tang Xiongji. So, leading si Tang Xiongji, 1.5.5. Ngayon, round number 3, kakatapos lang. I-analyze po natin. Puti dito si Zhu Wenjun. Makabawi kaya? Tingnan natin, nag-ipor at tinira ni Tan Xiongji is C5. Sicilian. Knight F3, E6 lang. So, parang Sicilian na French defense yan eh. So, nag-C4 naman. Napakakunat naman yan. Yan pala yung French defense. Parang French po yan eh. O, tapos pag nagganong ka, na Steiner variation. So, kaso nag-knight lang po yan sa C6, dinipor, na kung saan parang Maroc bind na po. Nag-bishop B4 yan, check. Marang yung kabayo. Nag-knight E7 develop, and then nag-bishop lang po sa may E2, na kung saan medyo napaisip na po. Ito pong si, Zhu Wenjun dun, no? Kasi nabawasan yung oras niya kanina, ang bilis tumira. 1 hour and 25 minutes, samantalang 1 hour and 27 naman si Tan Xiongji. Nag-D5 po yan, kinapture takes, capture lang sa kabayo, binawi po, and then kinaslingan lang. Safe na yung king na ginaya lang po ni Tan Xiongji. At kung titingnan nyo po yung engine evaluation, very close to equal. At ang nangyari dyan, madali natin ng konti. Capture, of course, binawi yan. Bishop F3, dinipensahan, and then Bishop G5, winning the knight. Ang gusto niya mangyari, mawala yan para makapture doon. Kaya kinapture yung kabayo, takes. At ang ending po na ito ay equal lang. So, very equal daw po ang mangyayari. Ang tinira po dyan, nag-rook C8, hitting the pawn, na tinirahan lang ng queen sa may A4, na kung saan binibigay po ito, pero may capture doon, tapos may pressure na konti, tapos magiging pass pawn. Ang kagandahan for the side of white, meron po siyang pair of bishop. Anyway, nag-8-6 po yan. So, pag tinex mo, queen takes, magkakaroon ng depensa. Tapos may pressure pa rin doon. Very equal. Ang ginawa po, umatras, dumipensa. Nagtulak, dumipensa din ang pawn. Nag-rook lang po sa may E1, develop, rook C4, hitting the queen, tumakbo doon, knight jump, and then bishop, inatake yung tore na napatras. Ito daw po ay very equal lang. So, move 19, equal pa rin yung posisyon, nag-rook lang sa D1, tamang develop, nag-queen D6, pinapalit yung reyna, pero kinapture lang yung pawn. Bakit kaya binigay yon? No? Kasi may rook A8. At pagkatakbo, ayun, nabawi din. Again, very equal lang. This is move 22, equal ang posisyon, nag-bishop sa F4. Ang gustong mangyari dito ni Zhu Wenjun, pinipwersa diyang kainin kasi magkakaroon ng pass pawn, and that pass pawn can be defended by pair of bishop. Malakas yun. Mahihirapan si Tan Xiongji doon, kaya hindi kinapture, queen C6 lang. Bishop doon, inatake, tumakbo, pinin. Nag-rook lang sa ito, pinapalit yung tore kasi may pressure po dito sa F2, kaya dinipensahan. Pagka-depensa, bishop D3, yun sa ilalim naman pinalit. So, dinipensahan, takes, and then queen lang sa may D8. At kung mapapansin nyo po, very equal pa rin po ang kanilang labanan. Ang queen D8 po, magtataka kayo, bakit dyan pumunta? Of course, kasi nagkakahamunan na. At pangalawa, para pagka-takes, depensado pa rin ito, hindi po makakapture nun. Okay? So, ang ginawa po niyan, nag-H3 pasingaw, Queen F6 naman, nag-Rook E8 or E1, na tinirahan ng Rook C8, pressuring the C3, Bishop lang sa may E5, Queen to G5, aba, may threat po ata na ganito, no? Anyway, ang ginawa niyan is, nag-Bishop sa may A6, hitting the Rook, ha? Tumakbo, umatras yung Bishop, hitting the Queen, tumakbo, inatake naman yung Tore, oh.
Talagang ginugulo niya yung tore, no? Ayaw niyang patahimikin. Hindi po pwede ipin, may bishop. Kaya tumakbo sa may D8, bishop C7, and then nag-rook F8 na lang. Tumira po ng rook sa may D1 at kung mapapansin nyo, equal pa rin po. Nag-queen lang sa may G5 na binigay yung pawn, tinix, pero lahat po yan ay okay lang kasi may napakagandang tira, knight E3. Wow, sabaw. Ang ganda ng knight E3. Hitting na to, hitting pa yon. Kaso, sabi ni Juwen, wag ka magulo. H4 ako. Inaatake yung Reyna. So, saan ka pupunta ngayon? Kasi, ang pinakagustong mangyari niyan, pag gumalaw na yung iyong king o queen dito, let's say, libre na po ito. Diba? Kaya nga ang ginawa niya nag-queen G4, yun naman lang. Pero ang mas maganda daw, according to Engine, eliminate yun. Tapos pagka takes capture, so equal lang pawn, though may pass pawn, opposite bishop. Pero syempre, ayaw yun. Ni Tan Sonji, nag-queen G4 lang, tamang palit-palit lang ang ginawa, at ang ending, opposite bishop, pero one pawn down. Yun ang mangyayari. So, equal to kaso kailangan accurate ka. Ang problema nila, move 41, 11 minutes si Tan Sonji, 5 minutes may get, or almost 6 minutes, ito pong si Juwan Jun, nag-rook A8 yan. Tumira ng bishop doon. Ang gusto niyan, may depensa na dito, pwedeng gaganon pa yan, or pwede din dito, solid na ganon. Tingnan natin, nag-bishop E6, tumakbo, ayun, and then gumanon. Bakit nag-bishop na lang sa D4? Hindi po kasi maitulak, binantayan. Anyway, na king E7 yan. Rook lang po doon sa may B6. G6 na of course, kailangan i-save yung pawn. At nag-king move naman. Ito pong si Juwen Jun. H5 na kung saan na steady pulso na yung king side So, ano na yan, stable na yan. Untouchable na yung mga yan. Ang problema niya may pass pawn. Nga lang opposite bishop, kaya drawish pa rin. Nag-king G3, rook lang doon sa may A5. Tumira po ng king move lang din. Tumira po ng G3, check, at pabalik-balik lang. Ayan, bumalik lang. Kaso ayaw ng tabla. Tumira ng rook B4, gusto talaga maitulak. Na kung saan, pinatulak lang. No? So, nag-bishop B6, hindi mo na tinulak. Inatake mo na yung tore, pinin. Lumapit yung king, hitting the bishop as well, tumakbo. Tapos bishop lang po sa may C5, ayan siguro, para bagsak yung tore. Siyempre, kailangan dumipensa, rook A2, hitting the pawn, nakining mo man lang. Pagka king move chumek, tumakbo lang yung king. So, wala masyado magawa improvement, no? May pagka-drawish talaga. So, bishop E6, bishop naman po sa D4, nag-king move, tulak ng pawn. Aba, nakatulak mga sir, no? Nakatulak. At pagkatulak ng pawn ko, tulak na naman. Yan, medyo nakaka-improve na po ng position. Itong si Juwen Jun, pumunta yung kanyang bishop doon sa D5 to prevent po yung tulak na talaga. At hindi din makalapit yung king, basta-basta. No? Nag-king F5 or F4 na lang. Aba, dito lalapit. No? Anyway, bishop C6 na mali. Yun ang matinding mali. Ibalik lang natin. Ang sinasuggest po kasi dito talaga ng Engine, rook E2 daw. Bakit? Para pagka king G5, rook E4, ayun. Pag napalit po kasi yung tore, wala nang chance ang manalo. Yun ang gusto ipipin para wala na siyang galawan dyan. Tapos pwede ka dito dito. Diba? Anyway, nag-bishop C6, nag-king move anong problema? Hindi na pwede yung mga ganun Kasi lalapit dito, walang depense. Andito na yung bishop, kanina nasa D5 Anyway, ang plano pala niyan ito. Para mapalit sana. Kaso may check. Hindi mapapalit. Kining mo ba o tumakbo. Pag napalit yung tore, easy draw. Kaso, yun ang nangyari. Hindi pinapalit. At etong matindi, ito daw po ay lamang na for the side of white talaga. Dahil pagka bishop E3, ang ganda ng lapag. This is move 65 na. Depensado, solid yung tore, pwedeng pumasok. Yung king, pwedeng pumasok. Grabe. Ang ginawa niya, nag-king E5 na lang. Pumasok na nga yung tore. Nag-bishop lang doon. Inatake. Dumipensa. Inatake na naman. Atake lang yung ginagawa. Tumakbo yung tore. Pumasok yung king. Tumakbo yung king. Tumakbo din yung tore.
Ang gusto mangyari niya later on maitulak. Ang tanong paano niya gagawin. Anyway, nag-rook C4, rook D6, bumalik. Bumalik, tabla na ba? Hindi, tsumik. Pagka-check takbo doon, F3 lang. Aba, matindi yung F3 ha. Para hindi makapasok yung king eh. So, since hindi makapasok yung king, wala siyang magawa, nag-rook na lang siya doon, o di nakatulak na naman. At eto daw po ay winning na. At pagkatulak, walang magawa ang item, nag-rook C2 na lang, lumapit na yung king. Pwede po kasi ganito yan eh. Ayan, tatakbuhin ng king. Oh. Tapos sacrifice promote. So, ang ginawa po niya, nag-G5 na lang, panggugulo, pero kinapture lang po yan. Kinakes, bishop doon para maitulak yung pawn. Bumalik yung king, tinulak na nga. Ayan na. Umatake ng pawn. Pero bishop hitting the rook. Kasi, subukan mong tikman, titikman ko to, promote yon. Chalap-chalap. Kaya nga po, gano'n na lang yan. Pero, dumipensa lang. Pagka-rook doon, lumapit na yung king. Ayan na, sir. Eto, actually, gustong gawin yan eh. Tapos sacrifice eh. No? Anyway, nag-bishop doon para hindi masacrifice yung toro later on. Kining mo ban pa rin. So, wag kayong magtataka, sir. Binibigay lang yun. Kasi pag kinapture po yan, ito mangyayari, rook F6, ang pupunta yung king. King G4 na lang siguro para depensan. Rook F4 na tumata geng-teng. Oh, lupit ng rook F4. Pagka rook takes F4 mo kasi, promote lang, sir. Yun ang mangyayari. Kaya, nag-H5 na lang. Pero pag H5, rook takes F6 or rook F6, hindi pala takes. Wala naman pala kinapture. Kining mo ban, tinix yung pawn. At hindi po makapture yan. Ha? Again, hindi pwedeng iwanan yung pawn. Mapopromote. Kaya nag-bishop E6 na tinulak lang yung pawn. Tumira doon na hindi pinansin. Tinulak lang. Brilliant move. Dahil pag kinapture mo another sacrifice promote, ang mangyayari, umatras yung bishop, pero pagka-lock to basilay ng pawn, naparesign. Grabe. At dahil doon, ang score 1.5, 1.5, ang ganda na laban, no? Tabla round 1, panalo round number 2. Ito naman si Joe ang nanalo sa round number 3. Very close fight. Abangan po natin yung mga susunod na laban. Anyway, abangan din natin yung statement ni Hans McNewan. What's the reason? Anong reason niya sa pag-withdraw? Marami nagtatanong bakit daw ganun? Bakit nag-withdraw? Nakakalungkot yun kasi in-expect ko na yan eh. Maganda yung laban eh. Lakas ng kasali. Hikaru, Magnus, Caruana. Lahat nandun eh. Top 10 nandun eh. Gukesh. O, ano bang hanapin mo? Ba't kailangan mo mag-withdraw? Ang hope ko lang, sana wala siyang sakit. Kasi kung personal reason, baka may sakit or I'm not sure what's going on. I'm still waiting for his statement. Very important kasi yan. Big deal yan dahil ayan yung hinahanap mo lagi eh. Diba? Lagi siya nagrereklamo, hindi daw siya naimbita. Naimbita siya ngayon, nag-withdraw naman. So, ano yun? Diba? Anyway, abangan natin. Ako, excited ako sa sasabihin ni Neiman eh. Tingnan natin. Muli, ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.